Update naman sa sitwasyon na tulong ng pamahalaan mula o kaugnay ng bagyong Wilma sa Caraga Region, ating aalamin kasama si Ginoong Ronald Anthony Briol, Information Officer ng Office of Civil Defense, Caraga Region. Sir Ronald, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, Asik Joey, at salamat po sa pagkakataon para may parating po namin ang update sa publiko kaugnay nitong si bagyong Wilma. Batay po sa aming monitoring, sir, ang probinsya po ng Dinagat Islands, probinsya ng Surigao del Norte, at ang hilagang bahagi po ng Agusan del Norte, kabilang na po dito yung bayan ng Kitsarao, Habonga, Santiago, Tubay at Cabarbaran City, ay nasa ilalim pa rin po sila ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sa kasalukuyan po, may mga naitalang pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar, lalo na po sa mga mababang barangay. Sa ngayon po, may kabuoang 56 pamilya or 128 katao ang apektado po mula sa mga bayan ng Nasipit at Tubay. Lahat naman po sila ay pansamantalang nanunuluyan sa dalawang evacuation centers, dito po sa Kulit Gymnasium sa Nasipit at ang Tagmamarkay Elementary School sa bayan naman po ng Tubay, Agusan del Norte. Maayos naman po ang kalagayan ng ating mga IDPs. Karamihan po sa kanila ay mga kabataan at kababaihan. Patuloy din po ang aming pagmamonitor sa mga vulnerable sectors gaya po ng mga senior citizens, solo parents at saka yung pregnant women at saka mga indigenous peoples naman po. Sa ngayon po, wala pa po tayong naitalang casualty. May mga naitala din pong mga pagbaha sa Barangay Kulit sa Nasipit at Barangay Tagmamarkay sa bayan ng Tubay, Agusan del Norte. Ito po ay kasulukuyan naman pong nagkakandak tayo ng preemptive evacuation. Sa Barangay Tagmamarkay naman po, sa bayan ng Tubay, may mga naapektuhang mga ilang residential areas at bahagi ng National Highway dulot po ng pagbaha. Ngunit passable pa rin ito para sa mga light vehicles. Yun po yung update po natin. At sa kasalukuyan po, meron din po tayong mga na-stranded po na mga pasahero, around 102 passengers. This is due to temporary suspension of all voyages sa lahat po ng patalan sa Caraga Region kasi nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 pa po tayo. Yun po yung latest update kaugnay po nitong bagyong Wilma dito po sa amin sa Caraga Region. Sir Ronald, ayon sa Pag-asa, magiging mabagal daw po yung paggalaw nitong si bagyong Wilma. So ano po yung mga tututukan ninyong critical areas dahil nga po posibleng magkaroon ng ilang araw na pag-uulan at alam naman natin na yung Caraga ang isa sa mga tinamaan nung nagdaang bagyong Tino. Yes, sir. Isa din po yun sa mga kinukonsider namin, sir. We intensify po our efforts to monitor po the current situations at also po in constant coordination din po tayo sa mga probinsya po na naapektuhan ng mga nakaraang bagyong si Tino at saka si Uwan, particularly po doon sa probinsya ng Dinagat Islands. Sa ngayon po naman, sir, ay maganda-ganda pa naman po yung panahon. At saka sa probinsya din po ng Surigao del Norte at saka sa Agusan del Norte. So dito po yung monitoring po natin, naka-intensify po yung effort natin at saka yung atin naman pong mga response cluster ay they are ready to respond anytime. Last Wednesday po, nag-conduct po tayo ng pre-disaster risk assessment at doon po ay napagkasunduan po natin na itaas po sa blue alert level yung ating ARDRIM Sea Operation Center para po mas matutukan natin at mas maagaran nating marespondihan po kung meron mga pangangailangan yung mga kababayan natin doon po sa mga magiging apektadong mga probinsya at lungsod po dito sa amin sa Caraga. Sir, kamusta naman po yung supply ng non-food at food items mula sa DSWD? Sapat naman po ba ito sa ngayon? Yes, sir. No? Base din po dun sa ating PEDRA meeting last Wednesday, yung pong ating mga kasamahan coming from the Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga, meron po silang enough na pondo at saka yung stockpiling po nila na kanilang mga food and non-food items is enough naman po doon sa mga projected po na mga magiging apektado nitong si Bagyong Wilma dito sa amin sa Caraga Region, sir.
And isa pa po ay nag-request na rin po sila for augmentation should there be any instance po na tumaas pa po yung mga projected na magiging apektado nitong bagyong si Wilma, ay agad naman po nilang maipapadala po yung tulong na iyan. Kanina sir, nabanggit nyo na nagkaroon po ng preemptive evacuation sa ilang lugar. So paano po yung pagbabantay at ano po yung ginagawa nyong kakaiba po? Kasi dumaan na nga po si Tino, pati na po si Uwan. Ano po yung magiging approach ninyo sakali pong magkaroon po ng matinding pagbabaha, pati na rin po ng landslide? Yes po sir, so atin pong una-una po is yung i-intensify po natin yung effort natin sa pagpapadala po ng ating mga emergency alert warning messages. Kung meron po tayong mga nagmo-monitor po, particularly doon sa mga heavy rainfall warnings at saka sa mga landslide areas na mga advisories, agad po natin itong kinakascade na padala po sa ating mga local government units para po ma-inform sila. And also po, yung pag-conduct na rin po ng mga preemptive evacuations, doon po sa mga areas po, identified barangays na posible po maapektuhan nitong si Bagyong Wilma. Sa ngayon naman po is wala pa po tayong mga tatanggap na report po coming from our local counterparts po. Doon naman po sa mga kinakandak na mga evacuations. So far, yung preemptive evacuation po kagabi is wala na pong naidagdag doon. So ngayon naman po ay naka-intensify naman po yung effort natin sa mga kasamahan po natin sa local DREAM offices, ay naka-alerto naman po sila, nakataas din na din po sila sa blue alert status. Kung kinakailangan man magkandak po ng mga evacuation ay agaran naman po sila makakapag-responde. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Ronald Briol ng Office of Civil Defense, Caraga Region. Thank you sir at ingat po. Salamat Asik Joey sir. Salamat din po sa inyong mga nandiyan sa inyong programa.